Magandang gabi, Boss Pao. Tago mo na lang ako sa pangalang Ramon. Isa akong dating tenant sa isang lumang apartment sa Cubao, Quezon City. Ang ikikwento ko ngayon ay hindi kathang isip lamang, kundi isang karanasan na mismong ako at mga dati kong kasama ang nakaranas. Hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin ang bigat ng alaala ng mga nangyari. Noong taong 2011, dumipat ako sa isang lumang gusali sa Cubao, malapit sa Aurora Boulevard, kung saan maraming matandang paupahan na gumuho na ang pintura. May bitak-bitak na pader at halatang hindi naalagaan. Ang dahilan kung bakit ako doon lumipat ay dahil sa mura ang renta. Sa halagang wala pang 3,000 ay may maliit na kwarto na ako at sariling espasyo malapit sa trabaho ko sa may EDSA Kamuning. Sa umpisa, Boss Pao, normal lang ang lahat. Ang pasilyo ng gusali ay makipot, madilim at bihira ang ilaw na gumagana. Kadalasan ay ang mga bumbilya ay nagpiplikir na parang laging may sira. May amoy ang buong lugar, halong lumang kahoy, amag, at parang laging may nakatagong tubig na hindi natutuyo. Kapansin-pansin din ang katahimikan. Kahit na marami ang nakatira, para bang hindi mo naririnig ang mga kapitbahay. Makalipas ang ilang linggo, Boss Pao, nagsimula na akong makaramdam ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Tuwing madaling araw, bigla akong nagigising na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makakilos, hindi rin makapagsalita. Doon ko unang naranasan ang tinatawag na bangungot o sleep paralysis. Pero kakaiba yun, Boss Pao. Dahil sa sulok ng kwarto ko, kitang-kita ko ang isang itim na anino. Nakapwesto ito sa tabi ng pinto. Matangkad, walang muka, at tila nakatingin lang sa akin. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang mga pangyayari. Minsan ay naririnig ko ang tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto ko, kahit 10 oras na ng gabi. May mga pagkakataong biglang bumubukas at sumasara ang gripo ng banyo, kahit ako lang mag-isa. At ang pinaka nakakakilabot, tuwing gabi ay lagi kong naaamoy ang matinding amoy ng bulok na karne. Kahit saan ko hanapin, wala naman akong makitang pinagmumulan. Isang gabi, Boss Pao, bandang 2:00, bigla akong nagising dahil sa malakas na kalabog mula sa kabilang kwarto. Akala ko ay nahulog ang gamit ng kapitbahay. Pero nang umaga, nalaman kong wala palang nakatira sa kwartong iyon. Ayon sa matandang caretaker ng building, matagal nang walang nagre-renta roon dahil may nangyaring insidente mga taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya na noong dekada 90, isang babaeng estudyante mula sa isang kilalang universidad ang nangupahan doon. Hindi raw ito umuwi ng bahay, kaya doon na natili. Pero isang araw, natagpuan na lang itong wala ng buhay, nakabitin sa kisame ng unit. Dahil sa insidente, maraming umalis na mga tenant at hanggang ngayon, bihira na ang tumatagal sa gusali. Mula nang malaman ko iyon, Boss Pao, lalo akong natakot. Tuwing dadaan ako sa tapat ng kwarto ng babae, ramdam ko ang malamig na hangin na parang dumadaloy mula sa loob. Minsan pa, napapansin kong bukas ang pinto kahit palaging sinasabi ng caretaker
na nakalak iyon. Dumating ang huling gabi ko sa apartment. Habang natutulog ako, Boss Pao, muli kong naranasan ang bangungot. Pero ngayon, hindi na lang anino ang nakita ko. Sa paanan ng kama ko ay may nakatayong babae. Nakabuntot ang mahabang buhok, nakasuot ng puting damit na punit-punit, at ang leeg niya ay tila baluktot. May bakas ng lubid. Hindi ako makasigaw, hindi makakilos, at pakiramdam ko ay unti-unti akong hinihigop ng lamig mula sa katawan ko. Nang makawala ako, Boss Pao, dali-dali akong lumabas ng kwarto. At mula sa pasilyo, muli kong narinig ang mabibigat na yabag. Lumingon ako, at sa dulo ng madilim na koridor, kitang-kita ko ang itim na anino at ang babaeng nakabitin ang leeg na magkasabay na nakatayo, nakatingin sa akin. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Nilisan ko agad ang apartment. Dala lang ang ilang gamit. Hindi ko na binalikan ang natitira kong gamit sa takot na baka muli ko silang makita. Hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing dumadaan ako sa Cubao at natatanaw ko ang gusali mula sa jeep o tren, naninindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang paupahang iyon o kung giniba na. Pero ang sigurado, ang alaala ng itim na anino at babaeng nakabitin ay mananatili sa akin habang buhay.